Donald Trump posted this video last night on social media. It's a clear insult and racism not only towards the Obamas but to the whole black people from all over the world. The ones who don't agree with me are either paid online trolls or simply idiots. Mga katoto, sinabi ko naman sa inyo, di ba, na yang si Donald Trump ay isang racist. Malinaw na si Donald Trump ay isang racist na tao. Maliit ang tingin niya at wala siyang pagpapahalaga sa mga people of color. Maliit ang tingin niya sa mga taong kayumanggi at itim ang balat. Aha, yan si Donald Trump. Yan ang totoong Donald Trump. So, tanungin natin ang mga Trump cult fanatics. Hey, paano nyo i-explain yan? Ha? Ano namang klaseng depensa ang ipupukol nyo on behalf ng inyong poong satanas? Ha? Natatandaan nyo ba mga katoto, yung quiz bowl show sa isang TV show na tinawag na Battle of the Brain? Natatandaan nyo pa ba? Nagkaroon ng meme yan eh. Nagkaroon ng meme yan sa Pilipinas, sa isang TV gag show sa bansang Pilipinas noong 1990s. Tinawag nila itong Battle of the Brainless. Aha, Battle of the Brainless. So parang ganyan mga katoto. Sa tuwing makakausap ko o magkakaroon ako ng kausap na isang Filipino Trump supporter, pakiramdam ko nasa Battle of the Brainless ako eh. Aha, yan ang pakiramdam ko na nasa Battle of the Brainless ako. Mga katoto, ang dami ko nang nakausap, ang dami ko nang na-encounter, ang dami ko nang nakadebate / nakaargumento ng mga Filipino Trump supporters. Alam niyo mga katoto, yung idiocy, disinformation, at misinformation ay napakataas. Very staggering mga katoto. Oo. Yung disinformation, misinformation, at idiocy ay very staggering. Totoo yan mga katoto, hindi ako nagbibiro. Ibang level. As in, ibang level yung kabobohan nila. Talagang ibang klase. Parang mga DDS mga katoto o yung mga Duterte fanatics / supporters. Yan, pare-pareho yung mga yan. Yung mga DDS na yan, yung mga Duterte supporters / fanatics na yan kagaya din ng mga Pilipinong Trump supporters. Pare-parehas sila mga katoto. Pare-parehas sila ng level ng pag-iisip.
Comrades, be a patriot and not a political fanatic. Mga katoto, maging tapat sa iyong bayan at hindi sa iyong iniidolong politiko. Mga katoto, mahalin ang iyong bayan at hindi ang mga buwitre, ang mga gahamang buwitre na namumuno dito. Alam nyo mga katoto, talamak ngayon sa bansang Amerika ang pangre-raid at pang-aaresto ng ICE agents laban sa mga undocumented immigrants. Sa mga kababayan kong Pilipino na unfortunately walang legal documents sa bansang Amerika, mag-iingat kayo. Okay? Mag-iingat kayong lahat. Okay? Maraming news reports o maraming mga balita na may mga pagkakataon na yung mga ICE agents na yan ay nangaaresto at nangre-raid kahit walang warrant. Kahit na walang warrant of arrest. Illegal yan mga katoto. Illegal yan. Para sa mga kababayan kong undocumented immigrants sa bansang Amerika, know your rights. Okay? Know your rights. Okay? Hindi kayo pwedeng arestuhin ng kahit na sinong ICE agent kung walang warrant of arrest na pirmado ng isang judicial judge. Okay? Uulitin ko hindi kayo pwedeng arestuhin ng kahit na sinong ICE agent na walang warrant of arrest na pirmado ng isang judicial judge. Okay? Kung mayroong ICE agent na nangaharas sa inyo, sampahan nyo ng reklamo. Sampahan nyo ng reklamong administratibo. Okay? Again, sa mga kababayan kung walang papel o undocumented sa bansang Amerika, know your rights. Mag-iingat kayong lahat. Okay? To all my fellow US citizens, resist! Okay? Resist! Ating labanan ang halimaw na yan. Ating labanan ang authoritarianism ng halimaw na yan at ng kanyang kaibigan na si Elon Musk. Okay? Resist! Uulitin ko, labanan natin ang authoritarianism ng Orange Monster na yan at ng kanyang kaibigan na si Elon Musk. Okay? Resist! My thoughts on April 7, 2025. I often wonder of how we got to this extreme level of
idiocy and wickedness. Donald Trump opened the Pandora box of hate, lies, bigotry, racism, and sexism. His vileness already influenced a huge number of people all over the world. The Trump effects have profound consequences. Consequences that will take years before fading, but will surely leave a scar within worldwide societies. Mga kababayan ko, kamusta kayong lahat? Para sa mga kababayan kong walang papel o walang legal status sa bansang Amerika, mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo sa mga kababayan nating Pilipino na may legal status o yung mga documented o yung may legal documents na naninirahan at nagtatrabaho sa bansang Amerika. Ang tinutukoy ko ay yung mga kababayan nating nabilog ang ulo ni Donald Trump at ng kanyang mga kasinungalingan at estupidong mga rhetoric. Mag-iingat kayo sa mga kababayan nating yan. Kasi alam nyo mga kababayan ko, mga katoto, meron tayong mga kapwa Pilipino, meron tayong mga kababayang Pilipino sa bansang Amerika na may legal status, yung mga legal sa bansang Amerika na willing magpahamak sa kanilang kapwa Pilipino na walang papel o yung mga walang legal status sa bansang Amerika. Oo, totoo. Nakakalungkot, it's very unfortunate, pero totoo. Yes, meron tayong mga kababayan na Donald Trump supporter na willing magpahamak ng kanilang mga kababayan na walang mga papel o walang legal status sa bansang Amerika. So mag-iingat kayo mga kababayan. Alam nyo mga katoto, ako ay active sa Filipino community sa Los Angeles, California. At ako, ang tagal kong nagpatakbo ng employment agency sa Los Angeles, California. Marami na ako mga kababayan natin ang natulungan. Marami na ako mga kababayan nating Pilipino ang nabigyan ng trabaho sa Los Angeles, California. Oo. Alam nyo, ang dami ko nang narinig, sandamakmak na kwento, samut-saring kwento tungkol sa mga bagay-bagay kung paano ipinahamak ng kapwa nating Pilipino ang kanyang kapwa Pilipino. For example, sa usaping immigration, sa usaping immigration status, ang dami ko nang narinig na kwento tungkol sa mga kababayan nating Pilipino na nagpahamak at nagpapahamak sa mga kababayan nating Pilipinong walang papel sa bansang Amerika. Ang problema kasi sa atin mga katoto, imbis na magtulungan tayo, imbis na magkaisa tayo, nagsisiraan tayo. Hinahatak nating pababa ang ating mga kababayan. Masyadong mataas ang crab mentality sa isip nating mga Pilipino. Mali yan mga katoto. Mali yan mga kababayan ko. Ako lang mga katoto based on my personal experiences ilang beses ko nang na-experienced na pinahamak ako ng kapwa natin Pilipino sa bansang Amerika. Ilang beses na akong nakaranas na kapwa ko pa Pilipino ang nagpahamak sa akin sa bansang Amerika. Hindi sa usaping immigration dahil US citizen ako Pero sa mga bagay na hindi na natin dapat pag-usapan at hindi ko na dapat i-share sa inyo. Basta yun ang masasabi ko. Ilang beses na akong nakaranas na ipinahamak ako ng kapwa ko Pilipino sa bansang Amerika. Para sa mga kababayan kong walang papel o walang legal documents sa bansang Amerika, know your rights. Okay?
Know your rights. Huwag na huwag niyong pagbubuksan ng pinto kung meron mang ICE agent na kumakatok sa pinto ng inyong tahanan. Okay? Huwag niyong pagbubuksan at huwag niyong papapasukin. At ito ang tandaan nyo, hindi kayo pwedeng damputin ng ICE agent kung walang warrant of arrest na pirmado ng isang judicial judge. Okay? Zoran Mamdani, a socialist Democrat, is now the new mayor of New York City. Two Democrats in New Jersey and Virginia defeated the Republicans. Yes, now the governors of New Jersey and Virginia are Democrats. In California, majority of Californians supported Governor Newsom's Proposition 50. A big win for the California Democrats. Sigurado kung nagngingit-ngit sa galit itong si Ariel, na isang Pilipinong residente ng California, na isang Trump MAGA cult fanatic. Etong si Ariel ay isang Pinoy na white boy wannabe. Isang Pinoy na misinformed, Fox News brainwashed, at unknowledgeable. Mga katoto, nakita nyo sana na kung paano ko in-school yung bata na yun sa Facebook.